Ate, may punto naman si Sig. Baka pwede mo naman ulit pag-isipan tungkol sa paggagamot. Jello, pwede bang wag na muna natin pag-usapan yan? Mag-focus na muna tayo sa ginagawa natin. Pero ate, ayaw mo na ba akong makasama? Siyempre gusto ko. Yun naman pala eh. Please naman. Gawin na natin na lahat para mabuhay ka pa ng matagal. Kahit anong kailangan mo, do-donate ko. Atay, baga, kahit puso. Yun na nga yung ayaw ko eh. Ayoko na may maabala at magsakripisyo na para sa akin. Ayoko naman na may ibang tao pang malagay sa alanganin dahil sa akin, lalo ka na, Jello. Lady, sorry Ko kasi mapigilan na hindi magsalita eh. Alam mo, sa maiksing panahon na nakilala kita, pansin ko puro ka na lang na pagbibigay, pagsisilbi, lahat para sa iba. Eh, paano ka naman? Hindi ba yung pagmamahal, give and take? Ibig kong sabihin, hayaan mo naman sana yung sarili mo na tumanggap nun. Hindi yung puro ikaw na lang yung bigay ng bigay. Kasi alam mo, lady, napakadaming taong gustong magbigay at magparamdam sa'yo na mahal ka nila. Sana hayaan mo sila na gawin yun para sa'yo. Di ba, Jello? Oo ate, totoo yun. At alam ko, ganoon din si Kuya Sig. Gusto ko lang namin alagaan para maramdaman mo na mahal ka namin. Dolor. Oh! Bakit nandito ka? Ikaw talaga, baka mamaya may makakita sa'yo. Alam mo namang mainit ang dugo ng mga taga dito sa inyo. Baka mamaya, madamay ka pa sa galit nila kay Matos. Ayun nga pinunta ko rito eh. Baka sakali nakita niyo si Matos. Hindi, wala naman ako nababalitaan eh. Pero alam mo, tawagan mo kaya yung anak mo. Pagsabihan mo. Hindi na nakikinig sa akin yun. Ano? Masasabihan mo na lang yung mga taga-Riles na mag-ingat. Rendo naman. Nandito ang mga anak ko. Yung mga kaibigan ko nandito rin. Baka mamaya pati ako madami dyan sa galit ni Matos. Pigilan mo siya. Dolor, wala na akong kontrol kay Matos. Simula nung nalaman niya hindi ko siya tunay na anak, hindi na siya nakikinig sa akin. Tulad ng sinabi ko, kaya nga ako pumunta rito para sabihan lang kayo. So wala kang magagawa kung masasaktan na naman kami ng mga anak ko? Bakit pa ako dumidikit sa'yo? Kung wala ka naman palang silbi sa akin. Naging loyal ang pamilya ko sa'yo, Rendon. Kasi hala ko, mapoprotektahan mo kami. Pero hindi pala. Dolor, alam mo naman may problema, di ba? Eh kahit ganun, malapit ka pa rin naman sa amin. Sisisihin mo pa ako? Pagkatapos ko kayong sundin at protektahan, tiniis ko lahat ng galit ng mga taga-Riles para lang sa pamilya mo. Pero alam mo, tama sila eh. Namatay ang anak ko nagdahil sa inyo. Pero alam mo, wala akong nagawa. Kasi natakot ako na labanan kayo dati. Pero ngayon, nabagsak na ang mga Victor. Hindi na ako papayag. Matigas man ang bakal, kaya tumalusaw ng apoy. I want this place to be burned down to the ground. And this time, siguraduhin nyo na wala nang matitirang buhay. Ano ba iniintay nyo? Disperse! Let's go, man! Go! Dolor, pwede ba pag-usapan natin? Hindi na! Ayoko na! Rendon, tama na!
Wala ka nang magagawa, kaya tumikil ka na rin doon. Itinatakwil ka na ng huli mong kakampi, kaya mabuti pa umalis ka na. Kaya punta ako rito para warningan kayo. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ni Matos. Handa kami. At hindi ka namin kailangan. Sa totoo lang, ikaw naman ang naglagay sa amin sa ganitong sitwasyon, hindi ba? At yung pagiging halimaw ng anak mo, nakuha niya yun sa'yo. Kahit hindi kayo magkadugo, naipamana mo yan sa kanya, kasama ng mga kawalangyaan mo. Paano Maying kung sabihin ko sa yung pinagsisisihan ko ng lahat? Maying, tama na. Umalis na kayo dito at huwag na kayong babalik sa Riles. Anong ginagawa ng alibughong anak ng Riles dito? Hindi na talaga ikaw yung batang kinanlong at inarugaan namin noon. Sabihin mo sa akin kung sino nag-utos na patayin yung mga magulang ko. Sabihin mo! Sinira mo yung buhay ko! Pinatay niya yung tatay ko! Ngayon tingin mo tatanggapin ko yung pangalan mong Victor? Kahit kailan hindi kita tatanggapin bilang ama. Alam kong masyadong malalim ang binigay kong sakit sa mga kalugar ko rito sa Riles. Lalong-lalo na sa Maying. Kaya nga, kahit sa ganitong paraan, pabawi man ako.